Welcome to Engineer Nico's Civil Engineering YouTube channel. Alright guys, so welcome sa second part ng ating video na to. So sa first part ng ating video, kung hindi nyo pa napapanood guys, so panoorin nyo muna yun. Sinolve natin yung angle alpha that defines the position of equilibrium neglecting friction. Sa second part naman ng video na to guys, isolve natin yung pangalawang question dito sa situation natin. So same pa din, angle alpha pa din ang hinahanap. Basahin ko yung tanong. Determine the angle alpha to prevent a counterclockwise rotation if the coefficient of friction is 0.2. Okay. Paano naman isi-solve yung problem if ganito yung tanong? Mag-recall muna tayo guys kasi meron siyang binanggit na coefficient of friction. Ano nga ba yung coefficient of friction? Okay. I-recall natin, for example, this is a surface and meron tayong bloke dyan. Ayan. Siyempre, yung bloke na yan, may weight yan, which will act here sa center of gravity niya. And it will produce a normal reaction sa surface. Tama? Yan. When the time comes na papagalawin natin yung block or may tutulak sa kanya, mahihila. For example, going to the right, doon, okay? Doon mapupunta yung kanyang motion, which is tinatawag natin na impending motion. Now, the frictional force will always oppose the impending motion. Diba? So, for example, dito sa case na to, pakanan, frictional force will be going to the left. Ayan. And our frictional force is equals to the coefficient of friction, mu, times the normal force developed. So, parang ang palatandaan dito is yung Fan. Okay? Now, hindi sinabi dito sa problem, pero most probably, itong coefficient of friction na ito is yung static coefficient of friction. Ano yung ibig sabihin nun? Okay. Medyo recall lang ulit tayo, no? Itong fan na ito, which is pag ginamit natin si static coefficient of friction, okay? This one is yung F max. What is F max? Okay. Ibig sabihin ng F max, guys, is yun yung pinaka-maximum na ipapalag niya bago siya tuluyan na mahila nitong impending motion na to. Nagigets? Ibig sabihin lang yan, habang hindi pa siya gumagalaw, ang gagamitin natin, coefficient of static friction. Kasi kapag nahigitan ng horizontal forces pa kanan, itong F max natin, ano sa tingin nyo mangyayari sa block natin dito? Gagalaw na siya, guys. So, hindi na static coefficient of friction ang gagamitin nyo, which is yung kinetic na, gumalaw na. Okay lang, okay lang? Nare-recall lang natin. Now, balik tayo dito sa problem. Determine the angle alpha to prevent a counterclockwise rotation if the coefficient of friction is 0.2. Now, kung ipe-prevent pala yung counterclockwise rotation, ano sa tingin niyo yung impending motion? Sige, pause nyo yung video. So, isipin nyo lang bago ko sabihin yung sagot. Okay na? Naisip? Now, kapag ibig sabihin to prevent a counterclockwise rotation, hindi mo to iisipin. Ayan, no? Andiyan na yan, counterclockwise rotation. Tama? So, ilagay ko dito na yung rotation natin is counterclockwise pa ganun, guys. Ayan. This one is our IMP. Ayan. So, ibig sabihin, iko-kontra lang yan ng friction natin. Now, paano palapasin yan? Okay. Sa previous problem, pinakita ko na neglect the diameter of rollers, hindi ba? Pero dito, ilagay ko lang yung forces para mas madali natin siya makita. Dito sa gitna ng rollers natin. Kasi magpapatong-patong sila. So, extend ko lang to. Ayan. Pati yung dito, guys. Okay? Sabi, same pa din naman. This is 750. Now, extend natin yung line of action nila, diba? Kanina, nung sa first problem. Ayan. Recall ulit tayo, guys, no? Ang friction, palagi siyang parallel to the surface. Okay? Ang perpendicular to the surface lagi is itong normal force. Kaya kung i-zoom in ko lang dito sa figure natin para mas maintindihan natin kung paano natin ilalagay yung mga forces. Sa previous video, sinabi natin na this one is yung angle alpha and this one is yung angle beta. Kasi nga guys,
yung relationship nila, lagay ko lang ulit dito, di ba? Alpha plus beta is equals to 90. Kaya kung extend ko si line of action dito, makakabuo kasi tayo ng right triangle. And this one is 90 also. Kaya naman, pwede na sabihin na this one is alpha and this one is beta. Kung yan pala yung respective angles nila, pwede natin palabasin yung mga component na itong weights na 750 and 420. Okay ba yan? So, anong kulay gamitin natin? Sige, green lang. Meron pala siyang component dito. Ayan. No? And here. So, anong value nila? Okay, ngayon recall ulit sa statics. Kung ano yung way nyo siya tandaan, ako kasi ganito. Kung saan yung axis na naglalay siya, yung value ng angle na yun, yun yung i-cosine mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, itong force na ito, yan pala ay si 420 cosine alpha. So, ibig sabihin yung kabila, 420, siya si sine alpha. Okay, same lang dito sa kaliwa guys. So, nilipad ko siya sa taas, no? Kasi magpapatong-patong yung forces pag nilagay natin para hindi siya masakit sa mata tignan. Now, alam natin na pag ang isang bagay is touching the surface, magpo-produce siya ng reaction sa surface. Normal. So, this one is ating NB. Okay? And this one is yung ating NA normal. Kaya naman, isa na lang yung nawawala pa. So, ano kayang color lang gamitin natin dito? Sige, orange na lang. Sabi ko kanina, the frictional force will always oppose the impending motion. Kaya, kung ito yung surface, parallel to the surface, okay? Ano itsura ng frictional force natin? Ganyan siya, guys. So, ito yung frictional force. And ang value niyan is mu, and di ba, fun, yan. And this roller, ganun din, guys. Ayan. So, lagay pala natin yung ano. Ayan. Ibig sabihin siya yung frictional force sa BFB is equals to mu NB. Dito din, no? A and A. Okay. So, bakit natin ganyan? Anong mangyayari, no? Anong gagawin natin? So, zoom out ko lang ulit. Sabi ko sa previous video, pag sinabi nating equilibrium, meron tayong laging tatlong pwedeng gamitin na summation of forces. Summation of forces horizontally, vertically, and summation of moments. In this case, guys, try natin gamitin yung tatlo na yun kung may mahahanap tayo, no? Ganun kasi yung solution dito. So, sa una, hindi mo siya siguro may isip na pwede mo siyang masolve. Pero, ganun naman kasi usually, guys, ang mga problems sa statics. Kailangan mo mag-summation. And, titignan mo kung makukuha mo yung value na missing sa problem. Okay ba yan? Pero, guys, may gagawin tayo ditong hack. Anong ibig sabihin nun? Nasanay tayo na ganito yung ating y-axis. Ito yung x-axis natin. Pwede naman yan. Okay? Mag-summation tayo ng forces along y-axis and x-axis. Pero, kung mapapansin nyo, mahirap. Kasi, nakatabingi yung mga forces natin with respect to the original x and y axis. Hindi ba? Ang hack na tinutukoy ko dyan is ganito. Burahin ko na to, guys. Ang gagawin natin, medyo ititilt lang natin yung ulo natin. So, if ngayon nanonood ka sa screen mo, okay lang ba i-request ko itilt mo yung ulo mo pakaliwa? Yun, no? Ang ibig ko kasing sabihin, guys, ito na yung ating bagong axis. So, pwede yan. Sabihin ko na lang ito si y prime and ito si x prime. So, anong gagawin natin? Summation of forces along y prime and summation of forces along x prime. Okay? Jadi, simulan na natin. Medyo mahaba-haba ang solusyon nito. Ayan. Simulan ko muna dun sa ginawa natin kanina. So, this one is r pa din. This one is x and y. Okay? So, anong ulit dyan, diba? Cosine alpha is equals to adjacent, which is yung x over r. In this case naman, dito sa kanan, same lang. Beta naman, y over r. Kaya, si x is r. Lolo ko yung ano natin.
is our cosine alpha and si y is our cosine beta. Okay? So, sinulat ko lang siya dyan para hindi tayo malito. Dito siguro tayo mag-solve sa bandang kanan para maluwag-luwag. Mag-summation of forces muna tayo along the center of the circle. No? So, summation of moment equals 0. Okay. Na ito guys, hindi muna natin hihiwalayin yung components ni weight kasi dadami lang yung imo-moment natin. Nagigets niyo ba? So, huwag niyo munang pansinin itong 750 cosine beta, 750 sin beta, itong 420 cosine alpha, and so on. No? I-moment muna natin yung mga original na forces kasi, di ba, 750, lapitan ko lang nga konti guys. Ayan. So, 750, which is yung moment arm niya na x, counterclockwise siya, so negative, di ba? Now, may moment arm ba si normal force A? Wala. Bakit? Kasi wala siyang perpendicular distance sa kung saan tayo nag-moment. And yung line of action niya, tinutumbok yung point kung saan tayo nag-moment. Hindi ba? Walang moment kapag ganoon. Ang merong moment dyan na force is yung frictional force, which is clockwise moment. Frictional force times anong moment arm niya. So, kung ito yung frictional force A, edi ang magiging moment arm niya ngayon guys is yung radius ng semicircle. Plus, okay, yung 420 naman. Bakit plus? Kasi clockwise. So, 420 times y. Plus ulit dun sa frictional force ni B na FB times R equals 0. Okay? So, palabasin natin yung value ni x and y as a function of alpha and beta. So, negative 750 R cosine alpha. Okay, now, itong FA guys, no? Ang value niyan is 0.2 NA. Kasi nga, di ba yung coefficient of friction natin is 0.2? Kaya yun na yung isulat natin dito. Times R plus 420 R, R cosine beta plus 0.2 din ito and B multiply by R. Lagay ko na lang dito guys. Now, para silang may mga R, pwede natin ulit siya i-cancel kasi wala naman talaga siyang value. Mas dadami lang yung unknowns natin. So, simplify ko siya ng maayos. Pagsamahin ko yung mga normal force, magiging 0.2 NA plus 0.2 NB. Sorry. Minus 750 cosine alpha plus 420 cosine beta equals 0. Okay. Meron tayong first equation. So, lagyan natin siya ng red para madali makita mamaya. Now, punta na tayo din sa hack na ginawa natin. Magsasummation na tayo ng forces along the y prime axis. So, y prime axis equals 0 pa din yan. No? So, okay guys, maki-request ulit ako. I-tilt natin yung ulo natin pa kaliwa. Ngayon na makikita yung forces along y prime axis. Start tayo dito sa kaliwa. The 750 cosine beta with respect to the y prime axis is para siyang downward, hindi ba? Kaya naman, negative ang ilalagay natin. Negative 750 cosine beta. Now, yung normal force sa A is parang pataas siya with respect to the y prime axis, kaya plus. Yan. Meron pa ba tayong nakalimutan dito? Wala na. Punta na tayo dito guys sa roller B. Ngayon, with respect to the y prime axis, ang forces na makikita natin is yung frictional force and itong 420 sin alpha. Okay? And pareho silang mukhang bababa, no, with respect sa y prime axis natin. So, pareho silang minus. Ano tong frictional force B? Eh, di ba siya si 0.2 and B. And minus 420 sin alpha. Pwede pa ba natin ito ma-simplify guys? Yes. Di ba? Doon sa previous video natin na napatunayan natin na si alpha and beta are complementary angles.
'Di ba? Meron silang property na si cosine alpha is equals to sine 90 minus alpha. And this one, guys, this is just simply, this is yung beta mo. Kaya naman, pwede natin ma-express si cosine alpha as sine beta. Vice versa. So, si cosine beta, pwede rin siya maging sine alpha. So, hinahanap natin si alpha. So, ito yung papalitan natin. Palitan natin to guys, si cosine beta. Pwede pala siya maging sine alpha. O, di ba? So, negative 750 sine alpha na siya. Plus NA minus 0.2 NB minus 420 sine alpha. So, nag-ready rin ako ng calculus natin dito guys para madali nyo siyang makita no, kapag nagsisolve tayo. So, lipat ko siya dito para makita nyo yung computation natin. So, simple lang. Sa pagsamahin lang muna natin yun. Kaya, negative 750 minus 420, negative 1170 sine alpha. Okay. Okay ba yan guys? So, ganun ulit. Dito muna natin yung NA. Unahin natin. NA minus 0.2 NB minus 1170 sine alpha. Okay, mayroon na tayong second equation. Now, isa na lang guys. Summation of forces along x prime axis. So, ganun lang ulit guys. Medyo nagagets nyo naman na sa tingin ko kung paano titignan yung forces. So, tilt natin ulit yung site natin. Punta muna tayo dito sa roller A. Ang mga forces along x prime axis is itong 750 sine beta. And para siyang negative. Hindi pala parang. So, negative 750 sine beta. No? Negative siya with respect to x prime. Kasi parang ito yung bago nating axis. Ito yung positive x prime. Ito yung negative x prime. So, papunta siya parang pakaliwa siya. And then yung frictional force na positive na ngayon. So, sulat ko na siya diretso. 0.2 NA. Okay na? Wala tayong nakalimutan doon. Wala na. So, dito naman tayo sa roller B. Okay. Kaya tatanante. Ano yung mga forces along x prime axis? Yung NB. Positive. Minus itong 420 cosine alpha. Tama ba guys? Tama. Alright. So, tulad ng ginawa natin kanina, simplify lang natin guys. Pero, pwede rin natin itong palitan, no? Cosine alpha. Na-prove na natin yan kanina. Diba? Cosine, gagawin natin siyang alpha kasi alpha yung hinahanap natin. So, negative 750 cosine alpha plus 0.2 NA plus NB minus, parang katulad lang kanina guys. So, negative 750, negative 420, hindi na natin siya i-calculate. No? Isulat na lang natin siya. So, unahin ko yung may mga NA, 0.2 NA. Medyo mahaba lang siya guys, no? So, isa to siguro sa pinakamahirap na tanong nung past e-board. Nalimutan ko lang kung anong year. So, minus 1170 cosine alpha. Alright. Okay, wala na tayong magagawang ibang equations of equilibrium. Ito na lang. So, let's use these three equations na nagawa natin. So, move ko lang dito sa kanan. Ayan. So, anong mangyari guys? No? Meron tayong 1, 2, 3 na unknowns and 3 equations. Guys, nakalimutan natin, no? So, pwede pala natin itong palitan ng sine alpha. Kasi nga alpha naman ang hinahanap. So, ilirate ko lang dito sa kanan guys yung mga equation. Okay guys, so naisulat ko na dito yung mga equations na buo natin. So, anong gagawin natin dito guys? Ang pwede natin gawin is i-subtract natin or i-add yung mga equation. Ano ibig sabihin nun? Hahanap tayo ng equation na pwedeng ipag-add or ipag-subtract na meron tayong makakancel. So, tignan natin dito. No? Kapag pinag-minus natin si 1 and 3, makakancel si 0.2 NA. So, pwede natin siyang gawin. So, si equation 1 minus equation 3. So,
Ayan. So, napipaste na natin siya para mas mabilis. So, sabi, minus natin sila. So, makakancel ito. 0.2 NB minus NB. Alright. So, 0.2 NB minus 1 NB is 0.8 NB. Lagyan natin ang linya dito. Negative 750 cosine alpha minus 1170 cosine alpha. Now, negative 750 minus negative 1170. Okay? So, ito yan. So, si negative 750 cosine alpha, ima-minus natin yung negative. Ito. Okay, baka malit to dun guys ha. Okay, so negative 750 minus negative 1170. So, magkakaroon tayo ng 420 cosine alpha. Plus na to ngayon. And then, isa pang plus 420 sine alpha. Kasi wala kang minus sa kanya. Wala siyang kapareho. Okay, nakagawa tayo ng panibagong equation. Number 4 yan. So, ang haba guys, no? Pero, na lang guys. Masasolve na natin to. Now, ano sa tingin nyo pa? So, pwede ito, no? 1 plus 2. Bakit? Kasi kapag 0.2 plus negative 0.2 NB, makakancel sila. So, sultan nyo dito 1. Okay guys, so, ito 1.2 NA. Kasi 0.2 plus 1 is 1.2 NA. Dito naman, yung may partner pa is si sine alpha. So, solve ko muna si 750 cosine alpha. Plus, okay, so calculate natin yan. 420 plus negative, diba? So, pwede natin isolve na negative na lang. 1170. Okay, minus 750 sine alpha. Alright. So, ano nang next, guys? Ang dami natin nagawa, no? Gawin nga natin, guys, i-simplify natin siya. I-simplify natin si 4. Okay. So, i-divide natin lahat by 0.8. So, 420 divided by 0.8 is 525. So, negative NB plus 525 cosine alpha plus 525 sine alpha. And lahat ng may alpha, itira ko sa one side and yung NB sa isang side. So, ang magiging simplified equation niyan is NB equals to 525. So, ilabas ko tong 525 cosine alpha plus sine alpha. Alright? So, na-simplify natin siya, guys. No? Ganun din yung gawin natin sa 5. Okay, guys? So, gaya ng ginawa natin sa equation number 4, i-simplify din natin tong equation number 5. No? So, i-divide natin both side, all terms by 1.2. Magiging 625. So, ibig sabihin nito si NA. Okay? Okay lang ba, guys? Ilipat ko na sa kanan. No? Si 625 cosine alpha plus na sa, magiging plus na siya. Nagigets ba, guys? Nagigets? So, parang ganun din yung ginawa natin sa equation number 4. Ngayon, guys, na-simplify natin to si NB and si NA. Para saan, no? So, ang value pala ni NB is equals to 525 multiplied to the quantity of cosine alpha plus sine alpha. Ibig sabihin, if we substitute NB and NA dito sa any of these three equations, malalaman natin si alpha. Bakit? Tignan nyo guys dito sa equation number 3, no? Si NA pala is equals kay 625 cosine alpha sine alpha. So, substitute natin siya dyan. Si NB naman, equals daw siya dito. So, pag sinubstitute na natin sila, isa na lang yung nawawala, si alpha na lang. Kaya, try natin. Substitute na natin. So, (0.2) NA is 625 cosine alpha plus sine alpha plus si NB na 525 cosine alpha plus sine alpha minus 1170 cosine alpha equals 0. Dito guys, pwede na natin siyang shift solve.
Kasi isa na lang yung nawawala eh. Pero gaya nga nung sinabi ko dun sa unang video, no? Pag nag-shift solve ka kasi ng angle, marami pwedeng lumabas, no? Nasa iyo kung gusto mong i-shift solve siya, okay lang din naman 'yun. Lalabas pa rin, possible lumabas yung tamang sagot. Ang hirap lang doon minsan matagal siya, 'di ba? Lalo na pag kanon yung calculate natin. Kaya try natin siyang i-simplify pa. So, i-distribute ko si point 2, 125 pala siya. So, okay lang ba guys? Pagka-distribute ko dito, 125, tapos si 125, i-distribute na natin. So, na-simplify na natin, na-distribute. Ngayon, mas pasimplihin pa natin guys, no? I-add natin lahat ng may cosine at ng may sine. Okay ba yan? So, yung mga cosine alpha muna, start tayo sa 125 plus 525 minus 1170. Tama ba? 125, may 525. So, 125, may 525, and may 1170. Negative, ito ka na sa baba. 520 cosine alpha. Plus, mga sine naman, 125. And 525 na lang naman yung mga natitira, 650. Sine alpha equals 0. Now, lipat ko si cosine muna sa kabila. Equals 520 cosine alpha. Now, tulad ng ginawa natin dun sa problem kanina, so yung mga cosine sa isang side ng equal sign and yung mga numbers sa isang side. In this case, yung mga alpha sa kaliwa. Bakit? Para maging sine over cosine siya. Sine alpha over cosine alpha is equals to 520 over 650. And alam mo guys na ang sine over cosine ay sine dyan. Tama ba? Tama ba guys? Or nagbago na yung math? Biro lang. So, masasagutan na pala natin eh. So, ang alpha is just the arctangent of 520 over 650. And ang value pala niyan ay tumataginting na 38.6. degrees. Alright, tignan nga natin guys. Okay, 38.66 ang nasa choices. Now, yung sinasabi ko kanina, no, na pwede natin itong i-shift solve. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, si point 2 daw, 625 cosine alpha x. Kasi siya yung i-shift solve natin, di ba? Oops, kulang. Ayan. 525 diba? Minus cosine. Okay. I-shift solve natin. No, ang technique dyan, ganito guys. Since ito naman yung mga nasa choices, pili ka lang dyan ng isa. So, kunyari, piliin natin si 46. Kunyari, hindi mo naman kasi alam yung sagot eh. So, magbibigay ka kay Calcu ng first guess. So, isipin niya, processing. Okay, 38.66. So, mas mabilis dito guys, no? Pero kasi ito yung ibig sabihin ko na pwede siya magbigay ng value na iba. So, shift sub ko ulit guys. Tapos, ibigay ko kay Calcu na initial value is 366. Hintayin lang natin. Ayan guys, oh. Pwede kasing ibang value. Bakit guys? Kasi yung angle, 'di ba? Sa Cartesian plane is ganito. Ito kasi yung concept niyan guys. Ito yung ako by drawing dito na lang. Mabilisan lang guys bago natin i-end tong video. Ito yung Cartesian plane, 'di ba? For example, guys, mayroon akong angle na 30 degrees. Tama? Okay, for example lang naman yan guys. Dito siya tumapat. Ayan, dyan tumapat yung kamay niya. Parang kamay ng orasan, dyan tumapat. Kapag umikot ako mula dito ng isang revolution, o ilang degrees yun guys. Umikot ako ng isa pang revolution, isang ikot, ibig sabihin, dyan lang din ako tatama. Now, with respect to the x-axis, the positive x-axis, diba ito yung positive x-axis, ito yung negative x-axis. With respect to the positive x-axis, umikot ako ng isang revolution. Ibig sabihin, itong blue is
360 degrees yan. Yung blue lang muna. Pero, anong kulay maganda? Orange. Pero mula dito sa positive x-axis, umikot, tas dito ka ulit titigil ha, umikot ka ng ilang degrees? 360 plus 30. So, 360 plus 30 is 390. Sa utak ni calculus, si 30 degrees and si 390 ay magkapareho kasi same sila ng hinihigaan na posisyon. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, ang cosine 30, sine na lang. Sige, para mas ano. Si sine 30 is 0.5. So, ibig sabihin, kapag ginawa ko palang sine 390, 0.5 din ba? Tignan nga natin. Yes. So, yun yung ibig sabihin ko. Di ba? Pwedeng i-shift solve mo si sine x equals 0.5. Dalawa makukuha mo. Actually, infinitely many answers ang makukuha mo. Bakit? Kasi sa kada ikot niya, ng ikot, ng ikot, ng ikot, naiisip nyo yun guys, iba-iba ng angle mula x, positive x-axis. Di ba? Okay, di ba? So, dito ko na lang ititigil guys yung part 2 ng ating video. I hope may natutunan kayo guys and continue on watching. Magpo-post tayo ng mga iba't ibang problems about civil engineering. So, ayun lang guys. Ingat kayo palagi and salamat.